So yan mga kapinoy, at iayos ko na yung BB na dadali natin ng Tarlac, yung makakaswap natin doon sa sa kanyang mga items, kasi gusto ko yung gawa niya mga gulok at saka yung ibang mga yung may panabas din. So tatlong items mga kapinoy yung makukuha natin doon, kapalit nitong apat na BB natin na 3 months old, tapos yung isang darag natin na rooster doon, kasi meron siyang alagang darag. So ngayon ito yung ipapalit natin sa kanya mga kapinoy, yung ating 3 months old na to. So quality din naman yung ipapalit natin mga kapinoy, kasi wala na tayong maibibigay sa kanya mga darag pa. So ito po yung napagkasundoan namin, at pinataba ko talaga ito mga kapinoy. Yan, at medyo mahaba din yung biyahe papuntang Tarlac. So mga nasa 40 minutes siguro, o 45, kasi naka-single lang kami mga Pinoy, ay naka-sidecar kami, punta kami doon. Pero kung naka-single lang, mga 20 minutes lang mga Pinoy, pero pag may sidecar, mga 40-45 minutes. At tuloy na natin. Okay, medyo ayan, una natin to, malaki na to, isa, one down, oops, dalawa, tatlo, dito na, may pampahuli, pang-apat. At ito naman mga Pinoy, yung rooster na kasama nung bibe. Ayan o, ang ganda nito mga Kapinoy o. So going 4 months. Tumitila ako na to mga Kapinoy, at ito yung gagawin niyang isasama doon sa kanyang isang darag na hen, na parang 4 months old yung kanyang hen na yun mga Pinoy. Ayan o, tamang tama, sakto ito sa kanya, sa alaga niya mga Pinoy. Kasi mag-start daw siya magparami ng darag. So ngayon meron na siyang rooster tsaka babae, at makapag-umpisa na siya niyan mga Pinoy. Isa po yun sa mga subscriber ko mga Pinoy, at nakikiusap po sa akin na kung po pwede isa makipag-swap sa akin. So tinatanggap natin mga Pinoy yung kanyang hiling, para mapagbigyan din na makapagparami or makapag-umpisa ng darag native chicken mga Pinoy. So yan mga Kapinoy, at ready to go na itong ating mga dadalhin sa Tarlac. So binutas-butasan ko yan para po makahinga ng maayos yung mga bibi natin, kasi medyo malayo din mga Pinoy. Yan o, yan po ang magandang paglalagay ng sako, para po hindi makakawala ng yung ating mga bibi. So makakahinga po sila na maayos yan. Marami pong butas yan mga Kapinoy, at para komportable sila kahit pa paano. Tapos yung isa natin na darag, so dyan, dito natin nilagay. May dalawang butas yan magkabila mga Pinoy. Ayan o, yan, mahaba yung butas para sure na hindi sure na makakahinga yung ating darag dyan. Nag-iisang rooster yan mga Pinoy. At on the way mga Pinoy, punta na tayo ng Tarlac. Tara, let's bagets. Ayan po mga Pinoy, so andito na si Sir. Sir, anong pangalan mo nga? Ibo po. Ha? Ibo. Si Ibo. So andito yung po natin, no Sir, para makita mo muna. Ayan mga Pinoy, at andito na yung shop natin. Malapit lang siya rito. Tapos tayo from Saragosa. Sige Sir, checkin mo muna. Yung isa dyan, medyo may sugat sa puwet, pero pagaling na siya, kasi tunuka nung bibi nung nakawala yan. Lalaki na pala boss. No? Oo, malalaki yan, no? Matataba. Sabi ko naman sa'yo, pag nagpapakain ako, sobra-sobra.
boss, di ko nabubuksan na. Di na, kung ano yung pinakita ko sa iyo kanina. Kasi lilipad yan. Mainap na po eh. Mailap yan eh. Pero tama-tama yan doon sa may... Ito na mga Pinoy, yung gustong-gusto kong yung pinakita niya sa akin. So pakibuksan mo nga sir, para kita natin. Lalo na to sir. Ito mga Pinoy oh. So may shop ba kayo sir? Opo. Anong shop mo para mama? BMG Pandayan po. Pag Okay. po yung nagagawa ng mga palang po, itak ganyan. Okay. Sir, tingnan nyo naman, quality yung mga gawa nila oh. Kami po Ayun, yung oh. gumagawa. Tsaka matatalim. So lalo na to mga Pinoy. So ito panabas. Oh, ganda oh. Tama-tama to mga Pinoy, magagamit ko kasi ito pagdating ng tamang panahon kasi meron tayong target na na lupa. So paglinis doon at pakikinabangan natin to na maganda. Yan mga Pinoy, tatlo itong ito pa isa oh. Anong tawag nga dito sir? Yung sinasabi mo Sa na? mga itak rin po eh. Parang itak rin po. Bonifacio ba? Ayun, Bonifacio. Ito yung sinasabi niya mga Pinoy na Bonifacio. So ang ganda oh. Yan, at meron na tayong collection nila. Yung kanilang gawa, meron na tayo. So sir, ano pang meron kayo doon? Baka meron kayong mga kalaykay, mga gano'n, yung pati yung ano tawag doon? Pabasi po, pangbaboy. Oo. Ay, kasi meron akong nakitang ko yung ano yung pang-chop ng baboy, Opo, meron din. pang-karne, no? Ayos na ayos. So, tingnan nyo naman mga Pinoy oh. Yan po yung naging kaswap natin. At gustong gusto ko po ito, kaya po nakipag-deal tayo mga Pinoy. Ito po. Ito kasi may makon ko to, magagamit ko to ng kasi marami akong mga kahoy doon na pwedeng putulin. Ayan oh. At ganda oh. Lalo na yung puluhan oh. Di ba? Ayos. Ito sir po. Yan mga Pinoy, at nakauwi na tayo. Galing tayo ng Tarlac yung makipag-swap sa atin. Pinuntahan natin yun at nakuha na natin yung mga items mga Pinoy. Yung mga gandang items na gulok tsaka panabas. Tsaka yung isang Bonifacio na pwedeng pangkatay ng manok, bibe. So maganda mga Pinoy at quality yung mga nila, yung mga gamit. So yun is nakuha na natin ng swap lang mga Pinoy yung ating mga alaga. So sabi po niya pagka meron pa tayong pang swap na darag, so yung darag talaga ang gustong gusto niya mga Pinoy. At pagka meron tayong darag ulit next time, so may message ko siya para po makakuha tayo ng items mga Pinoy. Nagustuhan naman po niya yung mga bibi natin tsaka yung isang rooster na darag. Yan mga Pinoy oh. Ang gaganda ng mga bibi natin, lalaki. Kahapon dinakma ko yung isang inahin natin dyan mga Pinoy. Ito. Ang taba. Tapos gaganda ng mga itlog nila mga Pinoy. Malalaki po yung mga itlog. Kaya po ayan, bibigay tayo ulit ng patoka ng mais. Kasi po naobserbahan ko mga Pinoy is lalong gumanda yung pangatawan ng mga bibi natin. Tapos gumanda yung mga balahibo. Naging dati po ay nako, ang pangit po ng mga inahin natin tsaka ng barako. Halos warak-warak yung mga balahibo. Parang kwan ba? Parang pulot, ganun. Na pangit, na sira-sira yung mga balahibo nila mga Pinoy. Pero ngayon po, ayan oh, ang ganda ng kinalabasan nung pagbibigay natin ng mais. Yan oh mga Pinoy. Natural po yan, walang halong chemical. Mais lang. Ba talaga na tutulong ng mais sa ating mga alaga mga Pinoy. Oh. Dati po yung barako na yun mga Pinoy, napakapangit ng balahibo. Ayan oh. Yan, ngayon tingnan nyo mga Pinoy. Oh. Nagiging shiny na yung balahibo niya at nabubuo na. At ang bigat niyan mga Pinoy. Ang laki ng mga barako natin dito. Di yung basta-basta yung barako lang na maliliit mga Pinoy.
Yan o. Tapos mamaya hapon bibigyan naman tayo ng feeds at mais mga Pinoy para dito sa mga nakakalabas, kasi meron pa tayong biniling feeds dyan, pero mas gusto po nila yung mais mga Pinoy. Oh, tignan nyo naman, dahil sa mais gumanda yung pangatawan ng ating mga alaga, mga bibe. Oh, bibe, manok, lahat po yan. Oh, mura pa mga Kapinoy. Dito may nabibili sa amin 18 lang ang kilo, dati 15 lang. Pero kayo na bahalang magpagiling. Meron po kaming nabibilan diyan na tiga Quezon Nueva Ecija. Yan, 18 lang po ang isang kilo. Tapos pagka wala pong mabili, pilitan tayong bumili sa Agribet. At 32 ang isang kilo mga Kapinoy pagka po wala tayong mabili. Pero matagal naman po na yung 2 kilo ko dyan mga Kapinoy, naabot yan ng 1 linggo. Para lang dito sa mga nakakuha natin, 1 linggo po, 60 kuwan lang po, 64 pesos lang mga Kapinoy. Sa loob ng 1 linggo ang pakain natin dito sa ating mga bibe. Yan o. Tapos meron tayong sapal ng jog. Oh, diba? Laking tipid mga Kapinoy. Oh, ganda pa ng katawan ng mga bibi natin. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today, at shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi tayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. May pangarap, magsumikap. Paalam.